If you listen carefully to our readings this sixth Sunday of Easter, you might have observed that our readings this Sunday talk about love. In the Gospel, Jesus says, "This is my commandment, love one another as I love you." And St. John, in our second reading today, also tells us, let us love one another because love is of God. God is love, and so we should love one another. My dear brothers and sisters, this is a very good reminder to all of us of who a Christian is. Sino ba ang Kristiyano? A Christian is a person who loves. A Christian is someone who spontaneously and naturally loves others. Dahil ito ang atas ni Jesus na ating Panginoon, na tayo bilang mga Kristiyano, tayo na sumusunod sa Kanya, ay dapat magmahalan dahil minamahal niya tayo. Ang tunay na Kristiyano, nagmamahal. At natural para sa isang Kristiyano ang pagmamahal. Parang second nature na ang isang Kristiyano naturally ay nagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya maganda pong tingnan ng ating sarili ngayon, natural ba sa atin ang magmahal? Is love something that flows naturally and spontaneously from us? Yung bang hindi effort para sa iyo ang magmahal ng kapwa? Hindi effort sa iyo ang maging mabuti, ang tumulong, ang dumamay, ang magpakita ng awa, ang magpatawad ng kapwa? Yung hindi effort para sa iyo ang umunawa at magpasensya sa kapwa. Kapag effort para sa atin ng pagmamahal, kapag hirap na hirap tayo sa pagmamahal, tingnan nating mabuti, Kristiyano pa ba ako? Sumusunod pa ba ako kay Jesus? For a Christian, love is something that is natural and spontaneous. Natural para sa isang Kristiyano, para sa isang naniniwala sa Diyos, na pagmamahal ang magmahal. Minsan po kasi mas natural sa atin yung magalit. May mga tao na natural ng galit. Palagi na lang galit. Yan ang natural sa kanila. May mga tao na natural ang pagiging masungit. Yan ang natural. Kaya kapag mabait, sabi, uy, anong nangyari? May sakit ka ba? Bakit ka mabait? May mga tao na natural ang manakit at manira ng kapwa. Kung yan ang natural para sa atin, let us check our Christianity. Are you still a Christian if you find it hard to love? Love one another as I love you, Jesus tells us today. But there is one aspect of love, my dear brothers and sisters, that I wish to focus on. Ang paanyaya sa atin ni Jesus, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Pero merong isang natatanging paraan kung paanong magmahal si Jesus. And this we saw in our first reading today. One of the issues that the early Jewish Christians had to wrestle with was the fact that even non-Jews, even the Gentiles, could also be believers in Jesus. Tandaan po natin ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo, katulad ni Jesus. Ang mga unang alagad ni Jesus ay mga Hudyo. Kaya pare-pareho sila ng kultura, pare-pareho sila ng tradisyon. Kaya lang, nung kumakalat na ang Kristyanismo, kahit hindi mga Hudyo, ay naaakit na rin sa Kristyanismo, kahit yung mga hentil ay naniniwala na din kay Jesus.
And that was an issue among the Jewish Christians. How could Gentiles share the same belief that we have? Pwede bang sila rin maniwala sa Diyos? Pwede bang sila rin tumanggap ng Espiritu Santong tinanggap natin? Pwede bang kahit hindi katulad natin, mahalin din ng Diyos? Siguro sinasabi ng mga Jewish Christians, hindi ba tayo ang chosen people bilang mga Israelita? Pwede bang kahit hindi Israelite, mahalin din ng Diyos? That is why in our first reading today, Peter spoke and said, "In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears Him and acts uprightly is acceptable to Him." Sabi ni Pedro, walang itinatangi ang Diyos. Walang favoritism ang Diyos. Sino mang may takot sa Kanya, at sino mang gumagawa ng mabuti kahit taga saan, kahit anong kultura, kahit anong lahi, ay minamahal ng Diyos. My dear brothers and sisters, this is one important aspect of love. The love of God is a love that accepts, respects, and appreciates differences. The love of God is a love that accepts, respects, and appreciates our uniqueness. The love of God is a love that tells us, even if you are different, I still love you. Kahit na iba ka, kaya kitang mahalin. Ibang-iba po yan sa uri ng pagmamahal nating mga tao. Para sa atin, mamahalin kita kapag kapareho kita. For us, love is looking the same, thinking the same, acting the same. Kapag iba ka, hindi kita mamahalin. Dapat maging kapareho kita para kita mahalin. And much of the hatred in the world, much of the hatred in society, much of the hatred in our families is caused by the fact that we want others to be like us, to look like us, to think like us, and to act like us. Dapat kapareho para mahalin. Kaya minsan sasabihin ng mga magulang sa anak, dapat kapareho ka naming magulang mo. Dapat kapareho ka ng tatay mo. O dapat kapareho ka ng nanay mo. Kapag iba ka, mahirap tanggapin. O kaya sasabihin ng mga magulang, bakit ibang-iba ka sa kuya mo? O bakit ibang-iba ka sa ate mo? Kapag hindi ka pareho, hindi natin matanggap. Hindi natin kayang mahalin. Dapat pareho ang isip, pareho ang opinyon, pareho ang ugali, para natin mahalin. But that is not the love of God. To love as Jesus loves is to love differences. To love as Jesus loves is to love the uniqueness of each person. Hindi ka kailangang maging katulad ko para mahalin kita. Hindi ka kailangang maging katulad ko para tanggapin kita. Hindi ka kailangang mag-isip na katulad ko para pakinggan at paniwalaan kita. Kahit ibang-iba ka, kaya kang unawain, tanggapin, at mahalin. That is the love of God. Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos pagkakapare-pareho, siguro wala siyang mamahalin kahit isa sa atin kasi ibang-iba tayo sa Kanya. O kaya kung sinabi ng Diyos, o kung sino man ang hindi kapareho ng aking anak na si Jesus, hindi ko mamahalin. Wala siyang mamahalin sa atin kasi ibang-iba at magkakaiba tayo. But God loves you in your uniqueness. God loves you even if you are different.
God loves you even if you do not conform to the standard. God loves you as you are. And I hope that we can also love each other in the same way. Minsan po nag-uusap kami ni Cardinal Advincula, and in one point of our discussion, he told me, "O Reggie, naalala mo tong isang item na ito na pinag-usapan natin sa isang meeting. Hindi tayo nakapag-decide dito kasi sabi ko, pag-aralan mo ng mabuti. Can you head a small committee," sabi niya sa akin, "to study this matter and make proposals to me?" Sabi niya, I chose some persons, you will be a group of 5, to plan, to study, to plan, and recommend things about this matter. Tapos, nilista niya sa akin yung 4 pang kasama ko. May 2 pari at 2 lay persons. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yung magiging grupo namin, sabi niya sa akin, "Okay lang ba sa'yo?" Sabi ko, "Your Eminence, I have to be honest. May isang tao po dyan na ayaw ko." Sabi niya, "Sino?" Sinabi ko kung sino. Hindi ko na sasabihin kung pari o lay. Sabi niya, "Bakit?" Sabi niya, "Kasi ibang mag-isip yan eh. Palagi nakakontra yan. Mahihirapan po yung group namin kapag may isa na iba ang takbo ng isip." And then he said to me, "Hindi ba mas magiging exciting? At least may iba mag-isip. At least may ibang magpapakita sa inyo ng ibang perspective. Baka mas maging advantageous yung presence niya sa inyong group." Siyempre, wala na akong nagawa. Tinanggap ko na lang yung grupo. At totoo, naging mahirap para sa amin dahil palaging iba ang kanyang opinyon. But in the end, we also appreciated his inputs, because his inputs helped us come up with a more comprehensive recommendation about the matter. To accept and to love even those who are different from us. Hindi dahil magkakaiba, dapat kaaway na. Kahit magkakaiba, pwedeng magkaunawaan, pwedeng magkasundo, pwedeng mahalin. My dear brothers and sisters, let us heed the command of Jesus to all of us. Love one another as I love you. Let us love as Jesus loves. Let us love in a natural and spontaneous way. Let us love others even though they are different. Let us love by accepting, respecting, and appreciating the uniqueness of each one. And if we love as Jesus loves, then this will be a powerful proof of God's love for us. This will be a convincing sign that Jesus is truly alive.